Morning, Saturday, too early, 7 a.m. So ngayon, it's March already. Kalagitnaan na March 15. And summer na, biglang uminit na, mainit na. So the 4150 is a summer prep na natin. Let's head over to GRC dahil yung aircon niya, ayan, first time natin ipapa-cleaning and fuel recharge. So, kaya maaga dahil nagpa-schedule tayo Sabado, so maraming tao. So, agahan ko raw dahil ito, buong araw daw gagawin. And change oil. And then, sabay na natin ang change oil niya. Since itong coaching to, actually, ang requirement niya, every 6 months. Pero hindi ko sinusunod dahil hindi ko naman siya ginagamit. Dahil sayang naman yung oil, no? So galing to sa Ford EDSA, shoutout Louie, siya yung tumulong sa atin. Kaya nag-assist sa atin doon. 8 liters, fully synthetic, spark plug, bumili na rin ako dahil naka 20,000 ata ako dito sa coaching to since I got her 5 years ago. Palitan na natin, original. Dati nakabili ako online fake, nagpalya. So this time I made sure na original. Ito parang 400 pesos ata ang isa eh. So air cleaner and oil filter. Yan, nandiyan lahat yan. Nandiyan lahat yan. So, yun. Yun lang naman, no? Lahat ng yan, this one, umabot ng 10,000 pesos dun sa kasa. So, let's head over to GRC. First start of the E150. Here's the key. Yan. 1 week ko siya hindi ginamit. Ngayon ko na siya gagamitin ulit. Yan. So, as you can see, oil change required. Kaya sinasabi niya, no? So, ayan, actually, na-reset ko na. Dahil, nire-reset ko lang yan para hindi laging nagpa-flash. Nire-reset mo yan manually dito. Tapos umikot na naman siya. So since summer na nga, tapos may long drive kami, ngayong March meron ata kami, tapos Holy Week meron din. Yan. Sa summer prep natin, no? And hopefully yung tint nito mapatint na rin natin. Tinext ko na yung nagtitint sa akin, kaya lang wala pang reply. So let's see kung kailan. So yung mga parts sa Casa EDSA, pumunta tayo doon Wednesday dahil alam ko hindi available, orderin pa sa factory in Santa Rosa. So I got all the parts, yung mga filter, oil filter, yung spark plugs, air cleaner or the air filter, Friday. So ayun nga, since wala na masyadong E150 ngayon, if you will buy parts from Casa, it will take about 3 days bago dumating. Kaya yun, in-schedule ko lahat. Tapos Saturday, schedule lang ito, aircon cleaning and full recharge, pati change oil. So yun lang, no? Pag sa A150, consider nyo, it will take time for the parts to arrive sa Casa. Mabilis lang naman. So scheduling. So yan lang naman ang maintenance natin na ginagawa dito sa A150. Actually, change oil lang. So very feasible. So for the past 5 years, yun lang ginagawa ko sa kanya. Change oil. Although syempre, ang pinaka-expensive na nasira dito, yung O2 sensors before. So nag-check engine light ako. Wala naman nangyayari sa makina, hindi naman palyado or what. Pero nag-check engine lang siya. So I had to replace the O2 sensors. Scanner, ni-scan namin. Yun, mahal yun, 9,000 isa. So I had to replace 2. So yun lang, other than that, wala na. So beautiful Saturday drive. Aga, 26 degrees, malamig-lamig pa, no? So yun ang ginagawa sa C150. Again, summer, kailangan ko siya i-prep. And this year, papatint natin. So sana mag-reply na yung nag-tint sa akin. Home service lang yun, di pa nag-reply kasi. Try ko tawagan later. So, see you. Yung ano pala, I was also looking for fuel filter para isabay ko na. Pero yung pag-check nung tao doon sa
computer sa diagram sa kasa, wala palang fuel filter to. Kung meron man, naka-embed sa loob ng fuel pump. So nasa loob siya. So hindi na raw pinapalitan, sabi. So ayun, medyo kakaiba lang, no? Alright, here in White Plains, wala pang tao since maaga pa. And di ko alam how long it will take to clean the whole thing. So iiwan ko na lang to, tapos babalikan ko na lang mamaya after lunch siguro. Dahil ayoko naman magkantay doon, no? So yun lang, very simple video and quick video for you. An update with the E150 summer prepping. And also pala, cabin filter or aircon filter, wala pala siya nun dahil naganap ako. Since magpapa-cleaning tayo ng aircon for the first time, I thought palitan na rin natin yung cabin filter, pero wala daw. So cleaning lang lahat ng blower probably. So malalaman natin pag baklas ng lahat ng lahat. Back here, Boni Serrano, maaga-aga pa pero may mga kotse na. Ayun, dami na. So let's see kung may tao na sa GRC. Itong GRC na to parang fast food, parang McDonald's, no? Laging puno. Oh, sarado pa. Ato, teka, may tao na. Wait. So waiting, 8 o'clock daw. At least tayo una. So tayo mga una dyan. It's 7:30 naman, so konting antay na lang. Antayin ko na since nandito na ako, no? Ganun talaga kasi Sabado eh. Pero kung weekday yan, pwede naman sigurong kahit wala na schedule. So this time nagpa-schedule lang tayo. So anyway, see you later. Antay lang ako. Yan, while waiting, no? Dito tayo sa likod. Dito hindi ako nakakaupo. Kahit dito never ako nakakaupo dyan because I am always the driver. So why will you buy an E150 is because of this one. Yung space talaga. The space is the thing that you're buying. Pag maluwag siya ang kotse, parang ganito, talagang the feel is luxurious. Hindi ka stress, relax ka pag may biyahe. Kasi spacious, hindi masikip. You know? Tsaka yung size nung captain chair, American size, since it's an American car, sobrang laki talaga. I really like the chair, no? So paayos din natin yung upholstery dun sa harap na upuan. Pero yan, tapos yung space dyan, yan ang favorite ko. You can put things there. Anak mo pwede maglakad dyan, maglaro. And very spacious. Tsaka malambot naman ito sa likod. Itong bangko dito sa likod, kahit bangko yan, comfortable naman. So I can see pagbiyahe, nakaupo dito sa likod, very comfortable, no? Sarap magmuni-muni with those humongous window. So yung aircon niya ngayon malamig naman to, basta wag lang mababad sa init. Pag nababad sa init yun, medyo hirap siya humabol. Takes time bago lumamig ulit and sa traffic. Pero pag ganito yan, ngayon malamig pa. Malamig naman siya. Ayun, no? Pwede nga ako mag-jacket ngayon eh. So i-maintain ko lang yung aircon dahil again 5 years never ko pa siya napa-charge, never ko pa napalinis. Para maintenance lang ba. So while I have the time, patira ko na kay GRC para matapos na, no? Kasi sabi nga nila, it may take the whole day. Okay, still waiting. Sarado pa. Diba, may nakapila pang isa sa likod. So let's see. Saktong 8 o'clock nakapasok na. So kaka-open lang nila, dami na agad, nakapak na agad na takit. Grabe, nag-aantay. Kaya hirap talaga pag Sabado. So buti nagpa-schedule tayo. So yan. Grabe, parang palengke. Nagkagulo agad. Dami-dami, aga-aga. Alas 8. Ito pa. Puta. So baka unahin muna yung change oil. Tapos mamaya na yung cleaning. Lipat na lang. Here's the engine. Medyo nakalabas na dito, pero mostly nasa gitna. So yung spark plug, parang matatagalan daw sila dahil matagal talaga ang spark plug yan dahil yung axis may masikip. So sa gitna talaga yan, dyan kinukuha. So bukas na lang yung spark plug kay Charlie, pupunta naman siya ng bahay. Sisimulan na namin yung Pajero, actually yung tulo. So pauna ko muna to para mapalitan lang yung spark plug. So change oil lang dito. So, the notorious spark plug, bukas na lang. Dito kasi yan.
Tapos medyo matagal nga gawin for a simple spark plug na trabaho. So kasi pag dito, it will take the whole time. Kaya ayaw nila gawin. So anyways, Charlie na lang bukas. Sayang yung araw lang. So after this, aircon naman. Dito, lipat. Punong-puno, alas 8. Langis, maganda. Ford Casa mismo. So, ito yung motor oil. Pwedeng diesel, pwedeng gas. Fully synthetic. 30. 5W30. Oil filter. Puti. Na malaki. Solid na ilalim. Haluan na lang is pinapatali ko to. Nakalawlaw. Ziplock. Hindi pa ang tingnan. Yan, nakadikit na. Ito ang gustong padikit yan. Kasi nakalawlaw. Alright. Malalim pala. Sa dulo. Sa gitna. Yung makina kasi nandito. Hinahanginan. To make sure na lahat ng oil matanggal. So, yan. 2 tao naman gagawa. Finally, putting the oil. 8 liters yan. So, pero sobra naman siguro. Motocross. Casa spec. Second bottle in. One in. Second bottle. So, tapos na yung change oil. 7 liters in. May natirang isa. Sasakto. Kaya 8 liters ang binili natin. Mas magandang sobra kaysa kulang. So, i-check nila ngayon kung kayang Nova class na aircon cleaning para mas madali, mas mabilis. Ang habol ko naman talaga is the recharge of the Freon and the oil of the compressor para bago ulit yung Freon natin. Since 5 years na sa akin, tapos ilang taon na yung kotse, 2009 model, so luma na, no? Just to make sure na bago ang Freon, the E150, dahil summer na at may mga long drive tayo na upcoming. Pogi, oh. Guwapo talaga, no? Bang bus. Old filter. Madumi na rin. That's the old one. Here's the new one. Laki, no? Kamay ko. Laki, Thailand lang. Laki. A peak of the engine. Panginan para helicopter umalis. Dahil hindi ko naman napapalinis sa makina niya. So yung change oil tapos na. Bilis lang, 1 hour. So waiting na lang for the technicians to check the air conditioning, the cleaning and the full recharge. No, mabilis lang yung change oil, 1 hour. So subukan nila kung Nova class. Ayun na. So wala kang sasakyan. Kailangan ng ladder para makatungtong. Tama kasi gano'n siya kalaki. Doble ni Innova. Grabe talaga, no? Yung reset pala sa computer para mawala yung change oil na warning. Kinakapa niya. Meron sa YouTube, nakalimutan ko lang i-download. Pero dun lang yun. Paglalaruan mo para mag-reset. Para mawala na yung warning yung change oil warning. Ayan, reset na. Ayos. Wala na warning. Okay, thank you. Ladder. Huwag malaking sasakyan. Battery is out. Panasonic pala yung binili ko dati. 2021 ko ata binili ito. Makalimutan ko na kailan ko binili yan. 2021 ata. Or 22. So, para magka-access siya dun ito. Carburetor. The GRC kasi, ang main talaga niya, well,
as you can see sa signage, aircon. So yung mga alignment, change oil, palit ng brake pads, shocks, install, add-on lang nila yun. So hindi nila main. So maintindihan ko kung ba't ayaw nila galawin yung spark plug. Kasi it will take the whole day at marami pang nakapila to. Yung nag-change oil kanina, ayun, nagpapalit ng brake pad sa Montero. Ayun. Sila yung gumawa kanina. Nagpapalit naman ng brake pads. So kaya ganun. So sa mga ganyan trabaho, kung medyo mabigat, parang yung spark plug nito, mas maganda talaga sa mga totoong talyer para mas may time sila and resources. So yung Freon charge, kaya sabi ni Kuya, mas malaki yung tangke nito. So mas maraming amount ng Freon ang ilalagay. Nasa 2.5 yung charge sila. And the oil to the compressor. Comparing with the smaller cars like the Innova, the Montero, parang yung tank is like half the size. More. Ito. So parang times 2 ito. So kung magre-recharge sila ng Freon nun, pagdating dito, times 2 yun. Kasi mas malaki nga. So, ayun. Dino. Kaya? No, baklas. Para din yung nabaklasin, dyan yung nalilinisan on the spot. Yan ang lilinisan. Evaporator. Tapos yung sa likod, punong-puno. 9:30 in the morning. May poging strada pa. Na pick up. Ganda. Na solution. Panglinis. Diretso. Pasok sa evaporator. Right. So, 9:30, sinimula naman meron. So, babalikan ko na lang after lunch para di man ako mukhang tanga dito nag-aantay, no? Tagal kasi gagawin, malaki. See you later. So, it's 11 o'clock. While waiting, let's take the 124 for a ride. Kailangan ko siyang pagasaan dahil naghihingalo na yung gas. So, an update with this baby. Tinaas natin yung harap. Nilagyan natin ng damper sa harap para tumaas at ayan ang itsura niya. So pantay na siya. Hindi na siya naka-nose down. So mamaya pagdating sa shell, tingnan natin ulit para mas maganda yung view. So ang laki ng tinaas niya kasi dati nakasagad yan ng gano'n. So sumasayad. Tsaka ayoko yung itsura ng nose down. Di bagay sa Benz. So much better looking now. Yung itsura. The AC is okay na. Yung wirings. Yung palya, medyo nag-improve. Kinalikot namin yung fuel line sa likod. May mga duming nakita sa tank. Binaba yung gas tank, nilinis yung tank, yung strainer. Binalik namin yung original na fuel pump. Yan. Tapos, yung intake, binuksan, nilinis. Ang dami tayong ginawa dito, no? Took about 2 weeks worth of time. Or 3 days ng trabaho. Once a week lang kasi si Charlie. So first start, nawala na rin yung alog. Pinalitan natin yung steering gearbox and yung mga stab links, yung mga pang ilalim. Inayos natin. So wala nang kalampag. First start. Tapos yung minor, tinaas ni Charlie ng konti. Kasi bumabagsak, namamatay. Hindi na nasalo, no? So this car, more than 2 weeks siyang down. Hindi magamit dahil una, recap ko lang ulit. Starter bumigay, pinagtulak ako dahil pinalinis natin yung starter. So tapos yung gearbox naman, since nasa ilalim na kami, pinalitan na namin. Ito pala yung source ng leak. And yung kalampag niya, yung pumapalo pag mabilis. Yung gearbox maluwag na, pinalitan natin. Then yung mga stab links pinalit natin, brand new from Delidor. Now she's running really well. Solid na solid ang ilalim, sobrang sarap gamitin. Then after nun, pumalya naman. So nagsunod-sunod siya, no? Nabuisit ako actually dun sa palya. So pumalya siya, nilinis namin yung fuel tank, fuel line, intake, nilinis namin. So yun. So ngayon, okay na ata. May dala na rin akong spark plug. Bumili ako ng spark plug para masigurado lang na okay lahat nung mawala na talaga yung palya system, tsaka maganda yung sunog niya. Papakabit ko kay Charlie bukas yung spark plug. Madali lang naman. Kumpara dun sa
dun sa E150, mas simple pala ang spark plug nito. Divert, doon tayo sa Shell Tendesitas dahil sobrang traffic sa Corinthians for some reason. Baka gumapa hanggang White Plains, baka masyadong matagal. Kasi kung nag-traffic sa Corinthians, ang haba nun. So doon na lang tayo sa Shell Tendesitas magpa-gas, mas malapit. Ayan, wala na yung kalampag, yung pumapalo pag mabilis. It's the gearbox, maluwag na yung mechanism. So ride-wise okay na siya. So lagi rin ako namamatayan ng uli. So ngayon medyo okay na. Yung idling na lang, hindi pa stable masyado, minsan mataas, minsan sakto lang. So yun na lang yun. Yung driving height niya, I'm loving the height. Much more confident to drive. Kasi nga alam ko hindi ako sasayad, mas mataas. So it will give you more confidence, no? Dati kasi talaga nag-aalangan ako dahil laging sumasayad yung harap. So much better. Lapit na tayo sa Shell. So far so good. Temperature is doing nice. Saktong-sakto. 800 here in Shell. Yan yung stance. Yan, tumaas talaga siya, oh. Pero pantay na. Laki talaga niya, no? Haba. Pero pumantay na siya. So mas masarap na siya i-drive, mas stable. Tapos ito nga pala, pinalagay ko na yung wiper sa headlight. Dati wala, yan. Sa likod, tapos pinakabit ko na para kompleto. Yan yung hammer lock talaga. Yan. Ang laki tangin nito, 800, lagpas 1/4 lang. Grabe. Grabe, no? Yan. Okay. Ngayon ko na lang talaga ulit nagamit to. Ayan, running to temperature. Kasi nga, this car has been down for so long. Nakapark lang sa garahe. Dahil lang nangyari sa kanya, sunod-sunod yung sira. Nag-abot-abot. Aircon, the starter, the palya. Ayun. Kaya nakakabuisit lang, no? So at least ngayon yan, parang pwede na siya gamitin ulit. Pag makauwi tayo ng bahay mamaya without any issues, malalaman natin. So i-build ko ulit yung confidence ko dito sa coaching ko from time to time. Kailangan ko siyang gamitin konti-konti. Na-stress test natin sa traffic. We're doing 60, fourth gear. Wala na talaga yung kalampag. Kasi dati pag 60, pumapalo na yan dito, yung steering niya. So naayos na talaga yun. And very stable. Sarap talaga ng ilalim ng belt. So, alright, near the village. Daily traffic for a Saturday morning before lunch. Traffic, oh. Gapang din sa kabila. Unusual. So vital signs are okay. Ganda ng minor, ganda ng temperature, loving the temperature, the oil pressure sakto. Yeah, so the 124 is doing fine. Okay naman so far. Alright, safe zone. Dito na sa Green Meadows Avenue. So we are on the safe zone. So the 124 did great. Testing niya na traffic. So sa ikot natin, okay naman siya. So I'm happy. Happy with the car. Ngayon ko lang na-drive ulit talaga to. So I want to test her again. Kasi nga matagal na down. Made it back home. So ayos naman si 124. Yan yung stance niya. Takto lang, di ba? Tumaas ka nung harap, pantay na sila sa likod. So hindi na nakatungo. So yun, happy with the car. Time check, 1 PM. Punong pa rin, DRC. Tapos na. Hindi natin naabutan na ginawa. Pero tapos na siya. Yung free yun, parang mga 70% natitira. So may 30% na dagdag. So big deal na yun. Alright. Thank you, Jersey. Sir Buboy, yung may-ari andyan. Tapos na. Mabilis lang. Ang bango. Naka-aircon na. Lumalamig pa. Bango. May bago nga talaga. Yun ang maganda pag nagpa-cleaning ka, mabango yung buga. Kasi nga nilinis yung evaporator. Pati sa likod, mas madali na yung likod kasi may accessible kaysa sa harap kasi tinanggal pa yung baterya, no? So total bill I paid 6,500, almost 7,000. 4,000 for the backlash, no backlash cleaning, tapos 2,500 sa free on charge. Mas mahal nga kasi mas malaki. So yun lang ang hassle sa E150 times 2 lahat kasi nga yung size niya times 2 rin, no? So let's head home. Ayun, so far aircon is blowing strong. Lamig siya.
Kahit na medyo mainit, walang araw, pero it's very humid. Nasa, mali yan. Hindi pa nag-a-adjust to. Kasi 26 nakalagay, pero hindi pa nag-a-adjust yan. Pero mainit-init sa labas, no? So, malagay yung aircon. Bagong change oil. So, ang dami nating nagawa today for the Ford E150 maintenance ba? Summer prepping the car. Ayan, happy siya, happy. Actually, yung change oil dapat last October pa yan. Pero dinelay ko ng dinelay. Kasi hindi ko naman ginagamit yung kotse. So, yung oil niya, malinis pa naman yun. So, ayoko rin gumastos kasi mahal. 10,000 din yung gamit, di ba? So, ayan. Kaya ngayon, sinakto ko na summer para kung may lakad kami, ready na siya. Yung tint na lang. Kasi problema ko, hindi nagre-reply yung kausap ko dating tint na ceramic. So, yun na yung final step sana to complete the summer prep of the E150. Okay. Malaking improvement, no? Malaking improvement yung aircon. Ang ganda ng bato, ang linis. Tsaka hinog na hinog. Malayo dun sa dati. So, 70% malaking bagay yung plus 30% to bring it back to 100%, the free on charge. Laking bagay. So, habang di pa April, guys, have your aircon check or cleaned para wala nang hassle kung masuminit pa. So, yun. Balik tayo sa bahay. And hindi ko natapusin yung vlog siguro. Loving the E150. It's a beautiful car. 5 years been with me. Nagagamit namin, pamilya, kita nyo naman. No problem with the space. Kaya mo yan binili. And syempre, saludo sa guard. Iba talaga yung dating ng E150. The ultimate artista van. Tapos yung design niya, kahit 2009, sumasabay pa rin sa panahon ngayon, no? So, prestigious pa rin naman. That's why I love the car so much. Back here sa house, Saturday. So, that's my Saturday for you. Again, maintenance, summer prep, since mainit na March, pero feels like summer already. Isang araw lang, biglang uminit, no? So, that's the video for today. Thanks for watching. If you're still there, if you are subscribed, thank you for the support. Please leave a comment and like this video. If you are not subscribed, please hit that subscribe button to help me out. Thank you for watching. Two different levels, I cannot relate.